Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan. This is Pastor Rex Frank of Revival Faith Ministries, and in behalf of Sister Len and our whole family ay bumabati po kami ng Happy Celebration Day or Happy Sabbath Day po sa inyong lahat. Muli po ako nagpapasalamat sa ating Amang Yahweh sa pagkakataong ito upang tayo po ay makapagsama-sama sa lugar na ito at muli pong papurihan ang ating Amang Yahweh. Nawa ang lahat po ay nasa mabubuting mga kalagayan at palagi pong pinapatnubayan ng ating Amang Yahweh sa kanila pong mga pang-araw-araw na pamumuhay. Alam ko mga kapatid at mga kaibigan na sa mga lumipas na mga araw ay marami po sa ating mga kapatid ang dumaan sa mga pagsubok sa buhay. Marami sa ating mga kapatid po ay na-test ang kanilang mga pananampalataya. Alam ko na mahirap mga kapatid na dumaan sa mga pagsubok. Mahirap ang makaranas po ng paghihirap sa buhay, lalo na ang pagkawala ng minamahal po natin sa ating mga buhay. Natural lamang sa tao ang makadama ng kalungkutan at natural lamang sa atin ang makadama po ng sakit ng kalooban dahil sa mga ganito pong mga pangyayari. The Bible says in 1 Corinthians chapter 10 verse 13 that no test or temptation that comes your way is beyond the course of what others have had to face. Walang mga pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao na hindi po nangyayari sa ibang mga tao. Everyone faces trials and challenges sa buhay at hindi po kayo nag-iisa. Ano ang pinagkakaiba po ng mga taong may pananampalataya at sa mga taong wala pong pananampalataya, mga kapatid? Yung mga taong walang pananampalataya sa buhay ay nawawalan po sila agad ng tinatawag na pag-asa sa kanila po mga buhay. Ngunit yung mga taong may pananampalataya ay nananalig po sila sa may kapal, nagbabasa po sila ng mga salita ng ating Amang Yahweh, ay may kakayahan po silang maging matatag kung dumarating po ang mga pagsubok na ito o yung mga challenges po sa ating mga buhay. People who have faith knows that Yahweh will never let them down. Yahweh will never let them be pushed past their limit. And He will always be there to help every step on the way. Hallelujah! I want you to think, mga kapatid, and believe that when you are facing troubles or when you are facing trials in your lives, Yahweh is always guiding us. Believe that Yahweh is always showing us how to solve our problems. Sometimes ang iniisip natin ay bakit ba kailangan o kinakailangang dumaan tayo sa mga pagsubok ng ganito? Hindi ba pwedeng puro kasiyahan na lamang ang maranasan ng bawat isa? Dapat lagi tayong masaya at wala nang mga paghihirap, wala na pong mga tinatawag na trial sa buhay. But Yahweh gives exercises, Yahweh gives trials to each and every one of us because He wants us to strengthen our faith. Guys niya pong palakasin ang ating pananampalataya. We cannot call it faith kung hindi po nasusubok ang ating pananampalataya. We cannot say we have faith if we are not going through difficult times in our lives. Because our faith can only be tested when you are uncertain about something in your life. Kapag hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin at may mga nangyayaring hindi mo nais mangyari sa buhay mo, natetest po dun mga kapatid ang ating pananampalataya. Dahil dun po sa pagkakataon yun, dun tayo talaga humahawak sa ating Amang Yahweh. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari dahil sa trials na dumarating sa buhay o dumarating sa buhay ng isang tao, but you have that faith. Meron kayong pananampalataya na alam mo na hindi po tayo pababayaan ng ating Amang Yahweh at Yahweh will guide us in tough times. Hallelujah! Instead of feeling depressed or sad when trial comes in our way, I encourage you to take an action. Take an action by trusting our Almighty Father Yahweh. I want you to believe that Yahweh will show you His love. I want you to believe that Yahweh will show you His compassion so you will pass the test that you are facing at this moment of your life. Just like what I've said
last celebration day na every time you are here, every time na nandito po tayo sa ating worship center ng ating Amang Yahweh, lahat po ng mga worries, lahat po ng mga problema, lahat po ng mga anxieties na meron po kayo, lahat ng mga problema mo ay dapat alisin sa inyong mga buhay. You are entering into Yahweh's house na dapat ay ready kang i-transfer yung lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga anxieties, lahat ng mga burdens na dinadala mo, dapat ready kang ibigay sa Kanya, i-transfer mo sa Kanya yun. Yung mga daladala mo. The best thing you can do is to say, Our Almighty Father Yahweh, I am surrendering my life to you today. Surrender na ako. Kayo na po ang bahalang gumabay. Kayo na po ang bahalang pumatnubay sa akin. Yan ang dapat natin isa-isip, mga kapatid. Sabihin mo sa Kanya, ikaw lamang ang makapagbibigay sa akin ng tamang kasagutan sa mga pagsubok sa aking buhay. Sabihin natin sa Kanya, Amang Yahweh, I surrender everything to you and I depend on your love and I depend on your mercy. Mga kapatid, mga kaibigan, if you say this today, kapag itong sasabihin mo sa Kanya, you are giving access to our Almighty Father Yahweh to show you the right way. Binibigyan mo siya ng pagkakataong ituro sa iyo ang mga dapat ninyong gawin upang malagpasan ang anumang mabibigat na mga pagsubok sa inyong mga buhay. Kaya kung nahihirapan na kayo dahil sa mga pagsubok na ito, kung nararamdaman ninyo na parang baon na kayo sa mga sakit ng kalooban, I encourage you to surrender yourself to Him. I want you to decide today that you are going to surrender yourself to Him. I want you to work with Him. I want you to trust Him and let Him have the access in your life. Makikita niyo, mga kapatid, makikita niyo, mga kaibigan, kung paano niya babaguhin ang inyong mga buhay. Friends, as you sit here today, habang kayo ay nakaupo ngayon dyan, think how you will feel kung lahat ng inyong mga sama ng loob, kung lahat ng inyong mga sakit na nararamdaman, at lahat ng mga pagsubok sa buhay nyo ay isinusurrender ninyo sa ating Amang Yahweh. You're just giving everything to Him. Bahala na po kayo, Ama. Think about the unlimited access of wisdom. Think about the unlimited knowledge and abundance you will receive when you open your hearts and you will open your minds to our Almighty Father Yahweh. I just love how Yahweh works with His children when we surrender ourselves to Him. Yung ibibigay po natin yung full access sa ating mga buhay sa Kanya. You will see positive changes, mga kapatid, ang makikita natin. You will feel His presence. You will feel His love. You will feel His compassion kapag Siya ang hinayaan mong kumontrol ng inyong mga buhay. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, I want you to remember that people who gives themselves to Yahweh and serve Him frequently experience amazing things in their lives. Will you agree with me, mga kapatid? Will you agree with me today that people who gives themselves and serve Yahweh are the people who receives amazing things in their lives? They will be rewarded because of their faith. They will be rewarded because of their work. Yung mga taong taos-puso pong nagsisilbi, taos-puso pong naniniwala sa ating Amang Yahweh, ay makakatanggap po sila ng mga pagpapala sa kanilang mga buhay. Kaya kung naniniwala tayo sa Kanya, mga kapatid, naniniwala tayo na Siya ang daan upang makayanan natin ang anumang mga pagsubok sa ating mga buhay, ay magkakaroon po tayo. Magkakaroon po tayo ng unlimited access ng mga pagpapala sa Kanya. The Bible said in Hebrews chapter 11 that it is impossible to please Yahweh. Ulitin po natin, mga kapatid, Hebrews chapter 11, ang sabi, that is impossible to please Yahweh apart from faith, because we need to believe that Yahweh is real. He exists and we need to believe that He will reward. Ulitin ko po, mga kapatid.
Yahweh will reward those who will seek Him. Hallelujah. Yahweh will reward those people who will seek Him. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, dapat palakin at patatagin po natin ng gusto ang ating pananampalataya sa ating Amang Yahweh. We need to believe that He can and He will help us in every challenges that we are facing at this time or at this moment. Kaysa maging rebelde tayo sa Kanya, kaysa magalit po tayo, kaysa malungkot po tayo sa mga dumarating na mga exercises, mga dumarating na mga trials sa ating mga buhay, how about let us try our very best to follow and do His work. Let us just surrender ourselves and think that in every situation in our lives, meron pong purpose. And it is our opportunity to be a better children, a better follower of our Messiah Yeshua. Hallelujah! Sabihin nga ninyo mga kapatid, Yahweh, Amang Yahweh. Ulitin po natin, sabihin mo natin, sabay-sabay po tayo, sabihin natin, Amang Yahweh, surrender na po ako sa inyo. Suko na po ako sa inyo. Hahayaan na kitang manguna sa buhay ko magmula po ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Let us surrender ourselves today. Let us open our hearts and let us open our minds and let Him just control us. Hallelujah. If you have a Bible, please open your Bible in the book of Revelation, chapter 22, verse 17, and it says like this. Basahin po natin yan. Revelation chapter 22, verse 17. The Spirit and the bride say, "Come." Everyone who hears this should also say, "Come." All who are thirsty may come. They can have the water of life as a free gift if they want it. Sa Tagalog ay ganito po ang pagkakasulat mga kapatid. Basahin po natin. Sinabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, "Hali kayo." Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, "Hali kayo." Lumapit ang sino mang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Can everyone say, "Come"? Everyone say, "Come." Ulitin po natin mga kapatid. Everyone say, "Come." Sa Tagalog naman sabihin natin, "Hali kayo." Everyone say, "Hali kayo." Hallelujah. The word "come" or sa Tagalog ay "halika" ay isang powerful instruction na ginagamit ng mga tao. At iyan ay ginamit din ng ating Amang Yahweh na mababasa po natin sa Bible. Come is an action word or kung sa English ang tawag dito ay verb or sa Tagalog naman ay tawag ito ay pandiwa. Ayan, kung nalalaman pa ng ating mga kapatidan, Tagalog ng verb ay pandiwa. Ayan, mamaya may test yan. Kaya isipin nyo, ang Tagalog ng verb ay pandiwa. Hallelujah! Our main message for today is entitled, "The Power of Pure Invitation." Ang kapangyarihan ng pag-aanyaya. As we prepare for our October 4th Big Day event, ayan, October 4th is one of our big day events na gagawin po natin, ay kailangan po nating malaman kung bakit napakahalagang makapaghanda tayo sa araw na ito at makapag-imbita tayo o makapag-anyaya tayo ng mga tao. I encourage everyone to do your best po, mga kapatid, na makapag-anyaya ng inyong mga kakilala, invite your friends, invite your family sa gagawin po nating open house this coming October 4th. Sabado po yan, celebration natin yan. Ako po ay naniniwala at nagtitiwala sa inyong lahat na makakapag-invite ang bawat isa ng 5 nilang mga kaibigan sa darating na araw pong iyan. Ang goal po natin mga kapatid ay makapag-invite ang bawat isa sa inyo ng 5 tao. Meron po tayong invitation commitment card na tinatawag. Ipapakita po natin, makikita nyo sa screen niyo itong invitation commitment card na ibibigay ninyo, nakukunin pa nila ninyo kay Sister Mariel. At the invitation card will have your name on the top. Makikita nyo po
Diyan nyo po isusulat ang inyong pangalan. Isusulat niyo yung pangalan nung 5 tao naman na i-invite nyo doon po sa 5 na blank spaces diyan po sa baba. Okay? I encourage all of you to do this and think all the possibilities na pwede ninyong ma-invite na tao sa October 4th. Please do all your best, mga kapatid. Do your best to make our big day successful. Okay? Alam ko po, mga kapatid, naniniwala ako na gagawin nyo ang lahat ninyo makakaya upang makapag-invite po ang bawat isa ng 5 tao. Remember that you have the power. You have the power to invite people. You have the power to influence other people to follow our Almighty Father Yahweh and to follow our Messiah Yeshua. The opening Bible passage po na ating binasa kanina, you will notice that the word come was used several times. The first sentence ay sinabi niya, the Holy Spirit and the bride say, come. Hali kayo. In the Amplified Bible Version ay ganito ang pagkakasulat, mga kapatid, mga kaibigan. Basahin ulit po natin yan. Ang sabi sa Amplified Version, ganito po, the Holy Spirit and the bride, the church, the true Messianic Christian, says, come, and let him who is listening say, come. The bride represents the church. And the church was telling everyone, come. Isa itong pag-anyaya, mga kapatid. It is an invitation coming from the Holy Spirit and coming from the church para po sa lahat. For everyone. Friends, I want you to remember that we are the church. We are the assembly. We are the ministry. Tayo ang iglesia. At ang isa sa ating responsibilidad, mga kapatid, ay ang mag-anyaya ng mga taong nais makakilala ng ating Amang Yahweh at nais nilang makilala ang ating Messiah Yeshua. Ayon po sa mga pag-aaral, sa mga studies na aking pong nabasa, maraming mga tao po, mga kapatid, ngayon ang hindi nakaka-attend sa church o nakaka-attend o pumupunta sa isang sambahan dahil hindi po sila naaanyayahan. Many of these people ay naghihintay lamang po ng invitation na manggagaling po sa ibang tao. I want you to imagine something. I want you to open your eyes and I want you to open your mind at this time, mga kapatid. Imagine, kapag meron pong mga birthdays, may salo-salo, special occasion sa kapitbahay ninyo, o may salo-salo sa inyong mga kakilala, tapos hindi po kayo inanyayahan o hindi po kayo na-invite ng mga taong ito. Ha? O hindi po kayo na-invite ng inyong mga kakilala o mga kaibigan. Di ba po, mararamdaman po natin yung kalungkutan, masasabi, bakit hindi naman kaya ako invite? Kaibigan ko naman yan. Ha? Diba sometimes, nasasabi natin, kakilala ko pero hindi ako in-invite sa kanyang birthday. Hindi ako in-invite dun sa kanilang salo-salo. When people are celebrating and you are not invited, if you are not invited, you will feel that you were left out. Di ba, mga kapatid? There is something about an invitation. Kapag you were invited, mga kapatid, to come and celebrate an occasion, you will feel special. Ha? Kasi yung invitation yan, mga kapatid, pag nag-invite ka sa tao, they will feel they are special and they are wanted and they are accepted. Yan ang kanila pong nararamdaman. Remember that an invitation is a powerful way to reach out to other people. When we invite people, nagpapakita po ito ng importansya sa taong pong ating pong inanyayahan o sa ating pong in-invite. Katulad po ng isang lalaking nanliligaw sa kanyang sa isang babae, inanyayahan niya yung babae para makipag-date or inanyayahan niya po para kumain sa labas, he is giving importance doon po sa babae. When a business person invites a client to eat out for lunch or for a dinner, nagpapakita po ito ng importansya doon sa kanyang kliyente. How about when a family invites another family for a dinner? For a party, ganun. Inimbitahan mo yung isang pamilya na kakilala mo
Ha? Or inimbitahan ka nung isang pamilya na kakilala mo, ha? They are giving importance. They are giving importance sa pamilya mo o sa iyo. Aminin man natin o hindi mga kapatid, kapag tayo po ay naiimbitahan ng ating mga kaibigan, naiimbitahan po tayo ng kapamilya sa isang okasyon, ito po ay nagpapakita na tayo po ay importante sa kanila, that we feel that we are accepted and they want us to be there sa kanila pong special occasion. Dahil kung hindi po tayo importante sa kanila, they are not going to waste their time. They're not going to waste their time para po tayo ay anyayahan sa kanilang mga masasayang okasyon. Everyone wants to feel wanted, mga kapatid. Hindi wanted na dead or alive. What I'm saying is, I want yung gusto ng tao na maging importante siya. Yung may magpakita ng importansya sa kanya yung ibang mga tao. Everyone wants to be accepted, and the only thing we need is to provide that invitation, mga kapatid. It is our responsibility to make sure that we are doing our part. Hallelujah! Bilang po mga anak ng ating Amang Yahweh at kabahagi po ng kanyang iglesia o ng kanyang church o kanyang ministry, we need to invite people. We need to say, come, hali kayo. Hali kayo. We need to say, come to everyone. Maraming mga tao ang nais maanyayahan, mga kapatid. Maraming mga tao ang nais maging kaisa sa isang ministry, sa isang iglesia, sa isang church, sa isang congregation or assembly. And this is our opportunity to invite them and show them about our ministry, our work, Yahweh's work. I remember that one of the reasons na hindi po nakakapag-anyaya dati sa ating gawain ay dahil wala po tayong tinatawag na formal na sambahan. Marami ang hindi po nakapag-invite ng kanilang mga kaibigan, marami po ang hindi po nag-aanyaya ng kanilang kakilala, or marami po ang hindi po nag-iimbita ng kanilang mga kakilala, office mates, classmates, dahil po wala po tayong masasabing formal na pinagdarausan ng ating worship celebrations. Mga kapatid, mga kaibigan, napakabuti po ng ating Amang Yahweh at ng ating Messiah Yeshua sa ating pong lahat o sa ating pong ministry. Na-bless po tayo ng mga equipment para mapaganda po ang ating selebrasyon every Sabbath day. We're so blessed, mga kapatid, dahil nagkaroon po tayo ng opportunity na magkaroon ng sarili po nating formal nating worship center. Hindi lamang po sambahan ang kanya pong ibinigay sa atin, kundi po isang magandang pong sambahan. Yahweh listened and He heard when everyone were saying, hindi kasi kami makapag-invite dahil wala tayong sariling sambahan eh. Ayaw kasi noong mga tao na iniimbitahan namin na pumunta dahil wala tayong sariling sambahan kaya hindi sila makapunta. Yahweh heard these things. Napakinggan po ng ating Amang Yahweh ang lahat po ng mga sinasabi natin sa Kanya. Alam niyo ba kung ano ang Kanyang sinasabi ngayon, mga kapatid? Alam niyo ba kung ano ang sinasabi niya sa bawat isa po sa atin? Ang sabi niya sa atin, kung kinakailangang magkaroon ng mga equipment, kung kinakailangan na magkaroon ng formal na worship center ang aking ministry sa Pilipinas para gumalaw ang gawain at makapag-anyaya ang aking mga anak, yan ang gagawin ko. Yan po ang sinabi ng ating Amang Yahweh. Narinig niya at sinagot niya ang ating mga kahilingan. Lahat po ng sinabi natin sa Kanya, narinig niya. He blessed us with all of these things for us to make sure that His ministry will grow and will expand. Yahweh bless us with this beautiful worship center to make sure that we are going to invite people to come into His house. He wants us to tell the people, come,
Halik kayo sa loob ng tahanan ng ating may kapal. He placed each and every one of us here today to accomplish His work. Tandaan natin mga kapatid na hindi po aksidente na kayo ay nandito ngayon. Hindi po aksidente kung bakit nakilala mo siya at nakilala mo ang anak na ating Messiah Yeshua. You are all here because you have been called for a special mission. And your mission is to make sure that His house will be filled with people. Kung natatandaan ninyo mga kapatid, sa Matthew 22, this is the parable of the wedding feast. When the king's banquet was not filled, He instructed the people to go to the streets and invite as many people as they can until His house is filled. Yahweh wants His house to be filled with people, mga kapatid. He wants His name to be known. And He wants His Son's name to be known to everyone. We are Yahweh's people, mga kapatid. We are His servant that is ready to serve the King. Tayo yung mga servant, tayo yung mga tao na Kanya pong pinili para sa special mission na ito na pumunta sa labas upang mag-anyaya sa mga tao para mapuno ang Kanyang iglesia. Imagine natin mga kapatid na nandito at nakikita natin. I-imagine natin na nasa harapan po natin ang ating Amang Yahweh at ang ating Messiah Yeshua. Nandito siya sa harap natin. Kasama po natin siya ngayon. Let's visualize that He is physically present. Yeshua is physically present right now. At nandito po siya. I want you to imagine na ang ating Amang Yahweh ay lalapit sa atin isa-isa. At sasabihin niyang, napakinggan ko ang inyong usap-usapan na kailangang mapaganda ang pagsamba upang makaanyaya kayo ng mga tao sa bahay ko. Napakinggan ko ang inyong kahilingan na kinakailangan ninyong magkaroon ng masasabing formal na tahanan ko para makapunta o makapag-invite kayo ng mga taong nais makakilala sa akin at sa aking anak. Lahat ng ito ay narinig ko. Lahat ng ito ay ibinigay ko sa inyo. Lahat ng inyong idinulog sa akin ay pinakinggan ko. Ngunit bakit? Yan ang sasabihin ng ating Amang Yahweh. Ngunit bakit hindi puno ang aking bahay-sambahan? Mga kapatid, mga kaibigan, ano po ang ating isasagot sa ating Amang Yahweh? Kung makikita niyang hindi po puno ang kanyang sambahan. Ano ang maaari nating maging excuse sa Kanya at hindi tayo makapag-anyaya o makapag-invite ng mga tao sa Kanyang tahanan? Kung tayo po ang Kanyang mga tao, Kanyang servants, and He instructed us to go and fill up my house. Sinabi niya sa atin mga kapatid, ang mission niya sa atin, imbitahan ang mga taong nais makakilala sa akin at dalhin nyo dito sa aking tahanan. At nang pumunta siya sa kanyang tahanan mga kapatid, kasama ang ating Messiah Yeshua, pagbukas niya ng pinto, nakita niya, hindi puno ang kanyang tahanan. It's not filled with people. Ano po ang maaari nating maging excuse o isasagot sa Kanya? Sapagkat hindi po natin napuno ang Kanyang tahanan. Mga kapatid, mga kaibigan, ibahin naman natin ang senaryo na dapat nating i-imagine ngayon. Imagine ninyo mga kapatid, ang ating Amang Yahweh at ang ating Messiah Yeshua ay nasa ating harapan muli. They are here, physically present. We're looking directly to them. Nang pagpasok nila sa loob ng kanyang tahanan o kanyang iglesia, ay pagbukas ng pinto, mga kapatid, punong-puno ito. Punong-puno ito ng mga tao at sabik na makapagpuri sa kanila. Tapos nilapitan niya ang 5 tao na nasa likuran at tinanong sila, sino ba ang nag-anyaya sa inyo sa loob ng tahanan ko? Sumagot yung isa sa 5 nakaupo sa likod at sinabi sa ating Amang Yahweh na si kapatid po na Elia.
Brother Elia po ang nag-invite po sa amin. O kaya naman, si Brother Marion po ang nag-invite po sa amin. Tapos, o kaya yung isa naman sinabi, si Sister Mariel po ang nag-invite po sa amin. Si Brother Francis po, si Sister Ella po, si Ate Lani po ang nag-invite po sa amin, o kaya naman si Sister Lenlen po ang nag-anyaya po sa amin upang dumalo sa masayang pagtitipong ito. Marami po salamat at kami po inaanyayahan. Nung sinabi nung tao kung sino ang nag-anyaya sa kanila, ay bigla ka namang tinignan kayo ng ating Amang Yahweh. Hinawakan ka niya sa likod at tinapik at sinabi sa iyo, "Well done. Well done. You are good and you are a faithful servant." Yan ang sinabi sa iyo ng ating Amang Yahweh. Mga kapatid, mga kaibigan, I want you to be called good and faithful servant. I want everyone here today to be called good and faithful servant. Sino ang gustong matawag ng ating Amang Yahweh na good and faithful servant? Taas nga mga kamay. Dapat lahat ng tao, lahat tayo tumataas ng kamay dahil yan ang gusto natin. Yan ang goal natin mga kapatid, na tayo'y tawagin ng ating Amang Yahweh na we are good and faithful servants ng ating Ama. Just feel the happiness or joy that you will feel kapag matawag ka ng ating Amang Yahweh na good and faithful servant. Di ba napakasarap isipin na i-recognize tayo ng ating Amang Yahweh sa ating mga gawain para po sa kanyang iglesia. Ang ating Amang Yahweh at ang ating Messiah Yeshua ay nag-aanyaya ng mga tao. They invited our Almighty Father Yahweh and our Messiah Yeshua invited the sinners. They invited the troubled ones. They invited the weary and heavy laden people. They invited all the people who wanted to hear the good news. Friends, this coming October 4th, we are going to step up and continue the invitation that our Almighty Father Yahweh and our Messiah Yeshua extending to many people. On October 4th, mga kapatid, we are going to open the worship center of Almighty Father Yahweh to the community. We are the servants who are instructed to go to the street and invite people to fill His house. We have an important mission, mga kapatid, to accomplish starting October 4th. We are entrusted to make sure that His house is always full of people every celebration day, every Saturday. Ang nais niya, gusto yung mapuno ang kanyang sambahan. We are being challenged, mga kapatid. We are being challenged by Almighty Father Yahweh today to fill His worship center every single Sabbath celebration. And He is calling each and every one of us to step up and start inviting people. Friends, don't give up extending invitation. Kapag tinurn down ka ng isang tao, I don't want you to stop inviting people. Invite people to experience our praise and worship celebration every Sabbath day. People might be just waiting for your invitation to know Yahweh and to know our Messiah Yeshua. And you will be the instrument to make Yahweh's work move in this community. Hallelujah! Mga kapatid, mga kaibigan, nawa po ay may natutunan kayo sa ating ginawang pag-aaral sa araw po ito. And I encourage everyone, all of you, to be here next celebration day para po muling pag-aralan ang mga salita ng ating Amang Yahweh. Huwag po natin kakalimutan i-fill out, mga kapatid, fill out po natin ang invitation commitment card na ibibigay po sa inyo ni Sister Mariel. Put your name and the 5 people you will invite hindi po lang sa October 4th, but every celebration day starting po October 4th. You will be in charge of these 5 people. Ilagay niyo yung pangalan niyo sa taas, tapos yung 5 nasa baba, you will be in charge with those people. I would like you to pray for these people. I would like you to encourage these people and show them the love, show them the compassion of our Almighty Father Yahweh. You will be in charge to show them our
the power and the love and the compassion and mercy of our Almighty Father Yahweh. Sa 5 tao na ilalagay ninyo, kayo po ang magiging in charge nun. Yahweh is giving you these 5 people, and Yahweh is telling you, I want you to be in charge with these 5 people. I will ask Sister Mariel to give me a copy of the list of people that you are going to invite starting October 4th. Ilalagay po ninyo yan. Tapos kopyahin ni Sister Ye yung mga tao na inilagay nyo dyan, and she will give it to me. And I would like to have this list para po mapag-pray po natin sila araw-araw. Sasamahan po namin kayo ni Sister Len. Sasamahan po namin kayo ni ni Mami Aying. Dahil siya po ang ating leader para po sa ating prayer leader po natin si Mami Aying. Sasamahan po isasama po niya sa kanya pong prayers ang mga listahan na ito, itong mga names na ito, upang pong maging successful ang ating gagawing October 4th big event. Okay? Hallelujah! And huwag po ninyong kakalimutan mga kapatid din sa darating po na Friday. Okay, this is very important. Sa darating pong Friday, September 26 at 6 p.m. po ay makikita-kita po tayong lahat dito upang i-celebrate naman ang Feast of Trumpets. Ayan, ang Feast of Trumpets po mga kapatid ay napaka-importanting piyesta na dapat po nating gawin o i-celebrate. Ito po'y masayang selebrasyon para po sa lahat ng ating sa lahat po ng anak ng ating Amang Yahweh. Lahat po tayo ay nananabik sa selebrasyon ito because this represents, remember, the Feast of Trumpets represents the second coming of our Messiah Yeshua. We are going to celebrate the future coming of our Savior. This is the day that there will be no more pains, no more worries, no more trials, and no more sickness. This is the time we're going to meet our Savior. This is the day of when Yeshua returns to the earth to establish the kingdom of Yahweh. Hallelujah! Kaya po sa September 26, magkikita-kita muli po tayo upang sabay-sabay tayo magse-celebrate ng Feast of Trumpets. And sa September 27 na po, naman ay ang ating regular praise and worship celebration. Hallelujah! So, let us stand up and humble ourselves sa Almighty Father Yahweh, and magbibigay po tayo ng maikling panalangin. Let's pray. Ama namin makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong pagpapala at paggabay sa lahat ng inyong mga anak sa araw pong ito. Nagpapatuloy po namin kaming nagpapasalamat sa inyong mga tulong at sa pagbibigay po sa amin ng mga kalakasan, mga katalinuhan upang magamit po namin sa pagpupuri sa inyong banal na harapan. Amang Yahweh, sa araw pong ito, ipinapakiusap ko po sa inyo na patawarin ninyo ang bawat isa po sa amin kung meron po kaming nagawang mga pagkakasala po sa inyo. Ama, akin pong dinadalangin sa araw na ito na patuloy ninyong patnubayan. Patuloy po ninyong gabayan ang bawat isang nandito ngayon. Bigyan po sila ng kanilang mga pangangailangan araw-araw at ilalayo sila sa anumang mga kapahamakan at mga kasakitan. Amang Yahweh, ilagay ninyo ang inyong pag-ibig. Ilagay ninyo po ang inyong pangunawa at ang inyong kapangyarihan sa loob ng inyong tahanang ito. Ipinapanalangin ko sa inyo, Ama, na lumago ang aming kapatiran at madagdagan po ng maraming mga manggagawa at mga tagapagturo ang inyong iglesia dito po sa Pilipinas, Ama. Ipakita ninyo sa amin ang inyong banal na kapangyarihan upang makita at makilala kayo ng mga taong hindi pa nakakaalam po ng inyong kaluwalhatian. Alam po namin, Ama, na hindi ninyo kami pababayaan. At palagi po ninyo kaming gagabayan. Pinapakiusap namin sa inyo, Ama, na pagpalain at gabayan ang namumuno ng Revival of Faith Ministries upang mas lalo pa niyang maitaguyod at mapalago po ang buong kapatiran ng Revival of Faith Ministries. Sa pamamagitan po ng inyong kapangyarihan ay wala pong imposible, Ama. Kaya kami po ay humihingi ng tulong sa inyong harapan. Ama, ang lahat pong ito ay aming pong hinihiling sa inyong banal na pangalan at sa aming haring darating na inyong anak na si Yeshua HaMashiach. Hallelujah! Hallelujah po. Mga kapatid, mga kaibigan, maaari na po kayong maupo. At mamaya lamang po ay we are going to receive the tithes and offerings that will be led by one of our leadership team members. Mamaya lamang po yan. Ang ating mga ushers po will assist everyone. And kung wala po kayong envelope, I just let them know para po mabigyan po kayo. Friends,
Please remember that Revival Faith Ministries is a member-supported church and ministry, and your generosity will help us grow the work of our Almighty Father Yahweh. May Yahweh bless you all.